So eto mga sangkay, sobrang nakakahiya itong ginawa ngayon ni Kiko Barzaga na kung saan nabisto. Yo guys, what's up? Eto pag-usapan nga po natin itong si Kiko Barzaga ngayon na nabuking no, itong mga pinagkakakalat niyang ka-fake newsan. Ngayon, mga sangkay, nagmukha siyang katawa-tawa dito. Anyway, bago tayo mag-umpisa, no, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, tayo po ay umakyat na po sa 1.58 million subscribers. Parami po tayo ng parami. Kaya naman, kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon saan ka mang sulok ng Pilipinas o mundo, no? Kasi may mga iba na sa ibang bansa nanonood sa atin. Magandang oras po sa inyong lahat. At ayun nga po, mga sangkay, pag-usapan lamang po natin itong kalokohang ginawa ni Kiko Barzaga. Ayan po kasi, hindi na po napigilan ng Department of Finance na magsalita tungkol po dito sa kanyang ginawa na kalokohan. Kasi meron pong fake news na shinare itong si Kiko Barzaga. Ayan po, breaking news. Department of Finance plans to increase VAT to 15% by first quarter of 2026. Yan po yung ikinalat niya, mga sangkay. At ngayon, marami naman din po ang nauuto sa mga ganitong klaseng pakulo. Actually, ang dami pong ganyan ngayon, mga sangkay. May nakita nga po ako isang video na kumakalat na lahat daw ng nagpaano mga sangkay nung may pandemic, magkakaroon daw po ng yung nagpatusok mga sangkay. Nagpaturok, magkakaroon daw po ng matinding karamdaman. Malubhang karamdaman, mga sangkay. Tapos, ang nagbabalita pa, parang galing po sa isang media sa Pilipinas, pero AI lang ang ginamit. So, ganyan po kalala ngayon, mga sangkay. So, talagang rampant itong ginagawa ngayon ng, tawag dito, ng maraming Pilipino na ginagamit po yung mga ganitong klaseng gawain para po gumawa ng kalokohan sa Pilipinas. Ayan, no? Notice to the public, fake news, walang dagdag buwis o VAT na ipapataw sa taong bayan. Binara siya dito. Ayan, no? Minention siya mismo, mga sangkay. Congressman Kiko Barzaga, binanggit. Check ko nga kung andito pa to. Check natin yung Facebook niya. Ito yung Facebook niya eh. Hanapin lang natin kung andito. Kasi ewan ko sa taong to, mga sangkay, parang may problema, may karga na ewan eh. Ito. Nagkano siya dito. Nagkaroon siya ng pahayag kasi binara siya eh. Ayan. Hanapin nga natin. Baka andito pa. Hanapin natin. Malay natin. Makita pa natin, mga sangkay. Parang wala na. Ito. Ito yung kanyang, Department of Finance plans to increase VAT to 15% by first quarter of 2026. Nag-comment pala dito si Ralph Recto, please don't lie, not true, fake news. Kasi kung hindi fake news to, hindi siya magko-comment. 'Di ba? Ba't niya sasabihin na hindi totoo 'yan? O ngayon, mga sangkay, basag dito. Ngayon, syempre, nag-ano siya dito eh, nag-response. Ayan. Ngayon, basahin muna natin to, mga sangkay, itong pambabara ng Department of Finance. Sabi dito, nililinaw ng Department of Finance or DOF na hindi totoo ang balitang may planong magtaas ng VAT sa 2026. Wala pong dagdag o bagong buwis na ipapataw sa taong bayan. Kasi nga po, ang taong bayan biglang nagugulat. Ano ba? Bakit ganun? Yung tax nga namin sinasayang eh.
Hindi napupunta sa tamang proyekto, bakit magtataas na naman ng tax? Marami akong nakitang ganyan mula po sa mga DDS. At nakakalungkot na pinapaniwalaan po ito ng ilan sa ating mga kababayan. Sapat ang kakayahan ng BIR at BOC na makalikom ng pondo sa pamamagitan ng digitalization, mas mahigpit na enforcement at pag-plug ng leakages sa ating tax system. Bukod pa rito, pinalalakas din ng DOF ang non-tax revenues sa pamamagitan ng mas mataas na dividend contributions ng GOCCs at privatization ng mga government assets. Sapat ang pondo, sabi dito, ng gobyerno at on track tayo sa ating collection performance para mapondohan ang Hearts, Health, E-Educations, Agriculture and Environment, Roads and Infrastructure, Technology and Security and Social Media Protection ng bawat Pilipino. Panawagan ng mga naihalal o sa mga naihalal na mga opisyales na maging responsable at huwag maging purveyor ng fake news. So basag dito si Kiko Barzaga na gumawa po ng fake news. Ninonormalize na po kasi mga sangka itong kalokohan. Nagagawa po ng ganitong klaseng uri ng fake news para po palabasin na masama ang administrasyon, gumagawa ng kalokohan ng administrasyon. Ngayon mga sangkay, tingnan po ninyo ito, magkomento tayo sa kanyang pahayag dito. My fellow citizens, Finance Secretary Ralph Recto's taxation plan is a fundamentally flawed system that will eventually destroy the economy. Firstly, the excessive burden on the middle class and lower income classes by value-added taxation prevents the majority of our population from being able to save excess funds to grow their income and elevate their financial status, and instead continues to enslave them to their regular So inaano niya talaga mga sangka itong about sa VAT na mag-i-increase wages. Never knowing true financial freedom, the VAT system must be decreased or abolished. Secondly, the lack of increased luxury taxes on non-essential... So, ito mga sangkay, ito na po yung palusot niya. Dahil nga nabisto yung kalokohan niya, dahil nga nabara siya, gumawa na lamang po siya ng parang speech na para magmukhang, kumbaga tama pa rin yung ginawa niya. Sabi niya, yung VAT na yan, kailangan, kung hindi man magbabaan, kailangan i-abolish yan. O, diba? Pero hindi niya ni-rebut, mga sangkay, ang kanyang sinabi na fake news. Kasi nga, napahiya siya dito. Napahiya siya kasi anak ng tokwa. Gagawa ka ng fake news, binara. Hindi pala totoo. Di lang mukha siyang tanga ngayon. Ngayon, itong ginawa niya na palusot, pero hindi niya po sinagot yung sinabi sa kanya na fake news yun. Ginawa na lang niya, gawa ng video na medyo very inspiring na kunwari dapat babaan yung mag-decrease itong natin pagta-tax at i-abolish itong VAT, 'di ba? Pambihira. Purchases like watches, vehicles, planes, and jewelry further encourages the wealthy and corrupt to frivolously spend on Kita niyo mga sangkay, sinong pinapalabas niya? Superficial objects and stop Si BBM. You see, mga sangkay, talagang itong taong to may tama, may problema po talaga. Yung mga naniniwala na lamang po dito mga sangkay, kaparehas niya. Yun na lamang po. Actually, nag-uutuan po sila ngayon ng mga DDS. Minsan na po niyang nauto yung mga DDS, pinapunta niya sa kalsada, sabay umuwi. 'Di ba, mga sangkay? Galit na galit nga po si Banat Bay sa kanya Bakit daw? Bakit ganon? Ikaw nagpatawag ng people power, tapos ikaw yung unang umuwi. So ngayon, mga sangkay, nagmukha siyang tanga. Ang ginawa na lamang niya, dahil nga na-fake news siya, yan po, DOF, pinasinungalingan ang mga ulat na may VAT hike umano sa 2026. Fake news ka, boy. Durog ka ngayon. Na fake news ka, tapos ngayon magpapalusot siya. Kita nyo yung palusot niya? Yung palusot niya, eto, pakinggan nyo. My fellow citizens, Finance Secretary Ralph Recto's taxation plan is a fundamentally flawed system that will eventually destroy the economy. O, kita nyo?
Hindi niya ipinasok yung banat niya na magta-tax. Nadadagdagan na naman yung tax natin. 'Di ba? Basag siya dun eh. Hindi na siya nag-react doon. Bagkus gumawa na lamang po siya ng video about sa pagtatax na kunwari, naninilikado tayo kasi ito mga plano ni Recto na anuhin na naman tayo sa pagtatax, ganito, ganito. Pero hindi niya binara yung kanyang sarili niya. Hindi niya pinagtanggol yung kanyang sariling fake news. Kasi nga, nabasag na siya doon eh. Sa madaling sabi, madali palang mauto itong taong to, mga sangkay, sa mga nakikita niya sa social media. Di ba? Congressman! Di ba? Congressman! Pambihira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.